Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa isa pang segment ng Source of Strength. At layunin ng pamahalaang lungsod ng Taguig na patuloy makapaghati ng mensahe ng kalakasan sa bawat isa. Lalong-lalo na po ngayon na tayo po ay nagpapatuloy sa kalagayang General Community Quarantine. At lahat naman po tayo ay apektado sa sitwasyon na ito, no? And so, kailangan natin talaga ng gabay. Kailangan natin ng kalakasan na galing sa Diyos. Kanya, yan po ang dahilan kaya mayroon pong source of strength. Kasama ko ngayong umagang ito ulit si Pastor Tony at si Pastor Jim. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saglit muna nating idulog sa Panginoon itong ating pagbubulay ng kanyang salita. Pastor Jim? Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat muli sa ganitong paraan makapaglingkod kami sa iyo at sa aming mga kababayan dito po sa lungsod ng Taguig. Dalangin namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu at ang aming sasabihin, pag-uusap ay magbigay kalakasan, encouragement sa lahat ng makakapanood at ang pangalan mo, O Kristo Jesus, ay maitaas at maluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Napakaganda po ng lagi tayong nakakarinig ng mga mensahe galing sa salita ng Panginoon. Paalala ko lang po na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Ang salita po kasi ng Diyos ay nourishment sa ating buhay spiritual. Ikalawa, ito rin po ay guidance. No? Psalms 119:105, ang sabi ron, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Tanglaw at liwanag sa ating daraanan. Sa mga panahon na hindi po natin alam ang ating gagawin, mahalaga po na sinasaliksik natin ang kaisipan ng Panginoon. So, God's word also serves as, provides for us guidance. At isa pa, binanggit ng Panginoon mismo nung kausapin niya si Joshua, ang sabi niya ay ganito. Sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. Then you will make your way prosperous, and you will have good success." Kaya po ang daan ng prosperity at ng tagumpay ay nanggagaling din sa salita ng Panginoon. In fact, binanggit ng Panginoon sa Deuteronomy bago pa po sila pumasok sa Promised Land. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan, it is God who gives you power to get wealth. So, kaya napakaganda po nito. Ngayon, babasahin sa atin ni Pastor Tony yung ating batayang talata. So, magsimula ka na lang siguro sa verse 1. Natalakay na po namin yung 1 to 6 nung nakaraan. Ang tatalakayin namin po ngayon ay verses 7 to 10. Ito po ay tungkol kay Lazarus. So, babasahin ni Pastor Tony, 1 to 10. Juan 11:1-10. Sa bayan ng Betania ay may isang taong nagkasakit, siya si Lazaro na kapatid ni Marta at Maria. Si Maria ay nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon pagkatapos pinunasan niyo ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ni Jesus ang sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang parangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magbabalik tayo sa Judea." Sumagot ang mga alagad, "Guro, hindi po ba't kamakailan lamang tangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon?" Sinabi ni Jesus, "Di ba't may 12 oras sa maghapon, hindi matitisod na lumalapad kung umaga sapagkat nakita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit, natitisod na lumalakad kung gabi sapagkat wala siyang liwanag." Okay po. So, ang bibigyan po namin ng pansin ngayon ay yung talatang 7 hanggang 10. Doon sa nakaraan naming talakayan,
At dito sa mga naunang talata, pagkatapos na maibalita kay Jesus na yung kanyang kaibigan ay may sakit, tumigil pa siya muna, hindi agad po siya nagpunta. No? Ilang araw pa, ang sabi niya, bago siya nagpunta. Nag-stay pa siya After ng 2 days. 2 araw pa muna ang inintay niya. No? Alam ni Jesus na doon sa loob ng 2 araw na yun, alam niya mamamatay na. No? So, pagkatapos ng 2 araw na yun, dyan ngayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagang, pumunta na tayo sa Judea. Okay, Pastor Jim? Bago natin puntahan yung nais ko lang mag-comment dun sa verse 4 na sabi ng Panginoon, ang sakit na ito ay hindi para sa kamatayan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Naisip ko lang, o nga naman, saan ba mas maluluwalhati ang Diyos? Yung pagalingin ang may sakit o buhayin ang patay? Amen. Kaya, Buhayin. oo. Kaya, para sa kaluwalhatian talaga ito ng Panginoon. Okay? Dito po sa sinabi sa verse 8 ng mga alagad, nung sinabi na, Rabbi, may panganib doon. Kamakailan lang babatuhin ka doon ng mga tao doon sa Jerusalem, tapos pupunta tayo agad doon. Nakakapagtaka na ang sagot ni Jesus ay sa verse 9 ay Pastor Tony? Sabi sa verse 9, hindi ba't may 12 oras na maghapon, hindi matitisod na lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya na bibigay liwanag sa daigdig na ito. So nais kong pansinin dito, Pastor Gino. Actually, sabi ng Lord, babalik tayo sa Judea, pero yung sagot ng mga alagad, Lord, kamakailan lang, tinangka kang batuhin doon. Bakit babalik ka na naman? Si parang isinet sa sarili nila Inasabi nila, bakit babalik ka na naman? Hindi nila. Pero yung sagot ng Panginoon, maganda, sabi niya. Mayroong 12 oras sa maghapon. Actually, yung 12 disciple. No? Yung sinagot na Panginoon, tinugon niya sa mga disciple na 12 kayo, kung paano may 12 oras sa maghapon, no? At ang naglalakad daw sa umaga ay hindi daw natitisod sapagkat kasama nila yung nagbibigay liwanag, sabi dito sa binasa. Ibig sabihin na hanggat kasama nila ang Panginoon, taglay nila ang liwanag kasi ang Panginoon ang mismo liwanag, hindi sila matitisod o hindi sila dapat mamunod. So, matalinghaga yung sagot ng Panginoon, no? Na di ba may 12 oras na may liwanag? Doon sa sagot na may panganib doon sa pupunta natin. Parang maliwanag dito na yung kasi pag binasa mo yung buhay ni Jesus ay naandun yung mga tangka na siya ay hulihin, siya ay patayin, pero hindi nagagawa dahil ang laging sabi doon, dahil hindi pa niya panahon. May time. Oo, meron pang panahon. Kaya mukhang sinasabi dito ng Panginoon, hindi ko pa panahon na ako ay mamatay. May timing ang Diyos. At sa buhay natin, may timing din ang Diyos Hindi kaya? May sukat kung babalikan natin dito, si Jesus ang sinasabi niya, mayroong sukat ng panahon na binigay sa kanya ng kanyang Ama para gawin yung mga dapat niyang gawin. So, nung sabihin niya sa kanyang malalakad na, di ba 12 oras sa araw? So, may araw pa ako. May nakitira pa akong araw. Hindi pa ubos. Hindi pa ako dibiliman. Kasi di ba tayo, pag mayroon tayong kasabihan na gano'n nalulugan na yan ng araw. Parang sinasabi natin na hindi na yung makakagawa, nagbibilang na yan. Nalipasan na ng panahon. Oo. Pero maganda po yun, nabanggit dito na sa kabila ng mga ganon, hindi yun dapat ang magpapatigil. Kasi nga, dapat niyang matapos yung ibinigay sa kanya na dapat niyang gawin. No? Nandito siya sa daigdig, hindi lamang po para hindi para lamang kapritsyo niya, hindi rin. Jesus was here for a mission.
And every day counts. No? Kasi nga, merong sukat eh. At tayong lahat ay pare-pareho po may sukat din ang buhay natin. Sabi nga ni Pastor Jim kanina po, di ba? Dapat, bago ka umuwi sa Panginoon, yung gawain mo ay natapos mo. Dito tayo ngayon kukuha ng lakas ng loob, mga kapatid. Na ako, ang paniwala ko, hanggang hindi mo natatapos yung divine assignment mo na galing sa Panginoon, yung mga panganib ay malibang ikaw mismo sa pangunguna ng sarili mo at hindi mo na binibigyan ng pagkakataong pangunahan ka ng Lord, magkakaroon ka talaga ng untimely death, no? Pero hanggang ginagawa mo at meron kang patnubay ng Panginoon, yan ang mga panganib hindi yan ang magiging dahilan para matapos ang buhay mo. Kaya yun, magandang naipunto natin ngayon. Ang totoo sa panahon natin ngayon, alam niyo po, itong pandemya na ito, yung COVID na yun, talaga nakapag-create siya ng takot sa tao. No? Ang isa sa pinakatakutan nga natin, yung tayo'y mamatay. So dito nga, yung mga alagad takot mamatay, Lord, kailan lang tinangka ang buhay mo doon ba't pupunta ka na naman, sabi niya. No? Pero sabi niya, Lord, pupunta tayo doon. No? Alam niyo, hindi, kapag gano'n, nadidiliman ang tao nadidiliman. Kapag ang tao po ay nagkaroon ng takot, misto lang siya ay nadidiliman at kailangan niya ng liwanag. Ang takot ay kadiliman. Yeah. Kaya ngayon, pag binigyan siya ng liwanag, na ipapaliwanag sa kanya, namumulat. At alam niyo po, medyo basahin ko lang ito mga pastor. Nung sabi ni Thomas, nung maintindihan na ni Thomas sa verse 16, sabi niya, sumama tayo sa guro, mamatay na tayo kasama niya. So, ibig sabihin na wala na yung fear nila doon sa kinakatakot nila. Handa na rin sila mamatay. Pero siyempre, kapag kasama mo ang Panginoon, hindi kamatayan ang dala niya. Kundi buhay na walang hanggan. Yun nga ang maganda ron. Di ba nanganganib sila? Pero yung pupunta nila, bubuhay nila sila sa usin. Mga kapatid, bago ko lang po makalimutan, may tatlong pwedeng paggamitan ng buhay natin in relation to time, and it's the same, no? You can waste your life by wasting your time. You can spend your life by spending your time. And you can invest your life by investing your time. Saan ba natin dapat ini-spend yung buhay natin? Ang kaaway may plano sa atin. Satan came to steal, to kill, and destroy. So, the enemy has a plan for us. Di ba? Ang tayo din, may sarili din tayong plano sa buhay natin. We have our own plans. Pero ang pinakamaganda dito sana na masundan po natin ay masaliksik natin ang kalooban ng Diyos kasi God has also a plan for us. Lagi po natin naririnig ang kinukot na verse ni Speaker Alan, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yung plano po ng Panginoon, pag nasundan po natin, yung mga panganib, yung mga sakit, kahit nga yung COVID, ako naniniwala hindi tayo kakapitan niya. Pero hindi naman ho ibig sabihin, dinidisclaim ko po ito, na kayo naman hindi na kayo mag-iingat, hindi na tayo mag-iingat, we just expose ourselves to everything. Hindi naman po yun ang sinasabi natin. Pastor Jay, meron nga gusto nyo tayo. Sa yung katotohanan na meron pong pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin, wala pong exemption yan. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, na we are created in Christ Jesus. Parang tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon for good works which God had prepared beforehand that we should walk in them. So meron tayong mabuting gawa na nakatakda na natin dapat lakaran. Yun ang dapat paglaanan natin ang panahon na magawa natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos para at the end of our life, masabi natin katulad ni Pablo, I have fought the good fight of faith, I have run the race, I have finished my course. Ganon din si Jesus Christ. I have glorified you in the earth, I have finished the work that you have sent me to do.
masabi kaya natin yan at the end of our lives? Mm. Yan po ang malaking katanungan at trahedya sa maraming tao. Ayan, no? Napakabilis kasi ng oras. Oh. Mm. Sa aming pagwawakas, magre-reflect lang at pababayaan kung manalangin itong dalawang kasama ko dahil ako'y medyo kailangan kong i-reserve lang ng konti yung boses ko. Tingnan niyo po ito. Si Jesus nakatanggap ng isang problema. May sakit yung kanyang best friend, si Lazarus. Yung kanyang mga kasamang alagad, pinoproblema niya pa. Kapos pa ng pagtitiwala, kaya nga nasabi niya, mabuti ngang wala ako doon. Makabubuting wala ako doon para kayo ay manampalataya. So, Jesus had a problem, The disciples have a problem. Another problem is the threat. Yung threat ng kanyang buhay. Naranasan niyo na ba yun? Yung hindi pa natatapos yung isang problema nyo, may isa pa uling problema, tapos pumatong pa ulit yung isa pang problema, nagkapatong-patong na yung problema, minsan po, hindi na natin alam ang gagawin. Maglalaan lang po kami ng mga panalangin ngayong segment na ito para dun sa mga nangihina, nawawala ng pag-asa, at dun sa mga naapektuhan po ng COVID, maaring nag-positive o maaring sila ay under suspect, no? We are going to pray that the Lord not only will give you strength, but to understand that if the Lord is with you and you are in God, then no harm will come near in your life. Ang lalabas na, yung sickness na yan, paano natin sasabihin, will not end in death, but will also for the glory of God. Kaya, laksan niyo po ang inyong loob, mananalangin po kami para sa inyo. Pastor Di, Pastor Tony, Okay. dalawa yung ipag-pray nyo. Sino mag-pray sa inyo doon sa mga... Closing prayer ka na. Okay. Sige mo yung ating issue. Sige. Sabi po ni Pastor Ador kanina, ang pinakamagandang gawin natin sa ating buhay is to invest our lives. Sabi ng isang mangaral, the best investment that you can make with your life is to invest it into something that will outlast it. Tama. Sa mga bagay na eternal. Amen. Amen. So, ang salita ng Diyos ay eternal, ang tao ay eternal, ang Diyos ay eternal. So, yung pinagagawa sa atin ng Diyos, yun ang atupagin natin. So, ito po ay panalangin ng pagsuko at sumunod po kayo sa panalangin pangungunahan po. No? Tayo po ay manalangin. Sabihin po natin ang ganito, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Ikaw pa rin Ikaw pa rin. ang nakaupo sa trono. Ang nakaupo sa- Ikaw ang may kontrol ikaw ang may kontrol ng lahat. ng lahat. Ikaw ang maghari Ikaw Ikaw ang maghari sa buhay ko. sa buhay. Kinikilala kita Kinikilala bilang aking Panginoon bilang aking at tagapagligtas. tagapagligtas. Ang kalooban mo, Ang kalooban ang plano mo ang plano sa buhay ko, sa buhay magkaroon ng katuparan. Magkaroon ng Nagpapasakop akong lubos. Nagpapasakop. Maluwalhati ka sa buhay ko. Maluwalhati ka sa buhay. Gamitin ko ang buhay ko Gamitin ko ang buhay ko para sa iyong kaluwalhatian. para sa iyong kalooban. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Patuloy tayong manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo upang ipagkatiwala sa iyo ang bansang Pilipinas. Dalangin ko patuloy ang pangunguna mo sa aming Pangulo kay Rodi Duterte, Panginoon. Lord, ingatan mo ang kanyang buhay. Pagkalooban mo siya ng sapat na lakas at karunungan na magagamit niya upang pangasiwaan ang pandemic na pinagdadaanan ng bansa. Kaisa niya nawa ang mga kabinete, kasama rin Panginoon na nakikiisa, Panginoon, ang Supreme Court, ang Senado, ang Kongreso, Panginoon. Tinatas din namin sa iyo ang role ng mga frontliners, Panginoon, yung mga doctor, nurses, staff. Even yung mga volunteers, Lord, kasama ang PNP at ang armed forces. Dalangin ko, Lord, ang gabay at patnubay mo para sa kanila. Lord, patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo, magtiwala lamang sa iyo, Panginoon, sila'y laging ligtas. Yes. Dalangin rin namin ang LGUs, Panginoon. I-bless mo po ito.
maging ang role ng mga mayors, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sa bayan ng Taguig, Lord, i-bless mo po ang aming Mayor, Lino Cayetano. Yes. Samahan mo siya, Panginoon, lalo na sa mga desisyon na kanyang gagawin. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon. Nawang kaisa niya ang Vice Mayor, Yes. ang kaisa niya, Panginoon, ang mga konsihal mula sa unay, kalawang distrito ng Taguig. Dalangin ko rin ang ginagampanan ng mga taong nakapaligid sa kanyang Panginoon, ang secretariat at ang staff niya, Panginoon. I-bless mo po ang lahat ng ito. Gayun din, Panginoon, ang mga kapitan. Dalangin namin, Lord, tulungan mo sila. Sila yung nasa sa barangay level, Panginoon, sa kanila talaga kailangan, Yes. Panginoon, ang pagkilos. Kaya dalangin ko, bawat kapitan, bigyan mo ng talino, Panginoon. Bigyan mo ng lakas, Panginoon, na magagamit nila. Manindigan, magtiwala lamang sa iyo. Hindi mo pababayaan ang bayan Yes. ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagluwalhati. Ito ang aming isang dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. At Amen. itinatas din po namin, Panginoon, ang lahat ng mayroong karamdaman ngayon Yes. na apektuhan ng COVID virus. Nasaan man po sila, O Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan. O kahit hindi man po ito COVID, Panginoon, whatever sickness that they are experiencing right now, we are lifting them up to you. In the name of Jesus, let your healing power flow upon their physical bodies. Lord, strengthen them, Yes. heal them, give them hope, and that, Lord, you are going to use them mightily. Maraming salamat po at maging yung mga may kagulumihanan, pagkalooban mo ng kapayapaan, yung nangangailangan ng direksyon, bigyan niyo po, Panginoon, ng pangunguna at paggabay. Tinatas namin ang lahat ng pamilyang Taguigueño. Kayo po ang patuloy na maging tagapag-ingat ng bawat isa. Sa inyo namin ipinagpapasalamat ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Praise God.